Dito ipapakita natin kung magkano yung mga nagastos natin sa ating motor. Unahin natin dito sa visor, side mirror. So yung side mirror natin, next natin yung ating brake pad. Last na upgrade natin dito sa ating motor. Pag-uusapan naman natin ngayon mga ka-Phantom kung magkano na lahat yung nagastos natin sa motor natin. So lahat nun nakita ko na din sa ating vlog, pero hindi ko nasabi kung magkano yung mga nagastos natin. Iisa-isahin natin yung presyo nila. Nandito tayo ngayon sa loob ng San Gabriel at pupunta tayo sa likod ng sports complex para doon tayo mag-vlog. Kung natatandaan niyo yung video natin nung nakaraan, doon din tayo nag-vlog noon. Ngayon ay Sunday, wala masyadong tao. So malaya tayong makakapag-video doon. Pangit kasi yung may mga tao na umaaligid pag nagbi-video ka. Maingay, hindi ka nakaka-concentrate. Mas maganda yung tayo lang yung nandun para maintindihan yung lahat kung ano ba yung pinagsasabi natin. Bagong change oil din yung ating motor, pero hindi na natin sasabihin pa kung ilang beses na tayo nag-change oil. Kasi yung motor natin, nagbe-base tayo sa kanyang natakbo kung ilang odo bago tayo mag-change oil. Sa change oil naman mga ka-Phantom, nag-change oil tayo every 1,000, 1,500. Kung minsan sinasagad natin hanggang 2,500. So first time nating nag-change oil, no, sinagad natin yung ating oil. So yung last na change oil natin, umabot tayo ng 2,500. So ngayon naman, depende kasi pinapakiramdaman natin yung ating makina. So dito ulit tayo mga ka-Phantom, kasi dito wala masyadong taong dumadaan, tsaka wala masyadong mga sasakyan. Ito, ganda. Diyan naman sa sa side, may mga palaruan ng bata. Ayan, may kasama tayo dito, no. So dito, park tayo dito. Ibahin ko yung park ko para makita nyo, kasi pangit pag nakaganyan. Dito tayo. Dito ipapakita natin kung magkano yung mga nagastos natin sa ating motor. Meron tayong listahan na ginawa dito para hindi natin makalimutan kung magkano. So yan, meron tayong listahan dito. Unahin natin dito sa visor. So itong itong visor natin, nabili natin ito sa Shopee. Ito. So itong itong visor natin, kung mapapansin nyo, sobrang forma niyan. So may isang viewers tayo na nag-ask siya kung saan daw tayo nakabili. Ito sa Shopee, yung price nito is 341 pesos yung ating visor. Then ito, makita nyo naman, ang ganda nung kanyang itsura, parang transformer, no? So ito naman yung ating side mirror. So yung side mirror natin, nabili natin siya sa halagang 549 pesos. Ito kasi yung yung design niya, parang siya, yung sa mga big bike, yung datingan niya. Pasok naman sa recommended ng LTO. Ito, 4 fingers. Ang kagandahan pa dito sa nabili natin, no, sa mismong side mirror natin, kahit na mabilis tayo, matigas, hindi siya gumagalaw. May mga ibang ganitong side mirror kasi na kaparehas na lang, pero yung comment nila is sobrang magalaw daw, hindi siya consistent. So kapag nagpatakbo ka ng bilis, nawawala siya sa tamang position niya. Next natin yung ating brake pad. Ito, bali ito kasi nagpalit tayo ng ng Pitts Bike ceramic. Ito kasi yung advantage natin dito is mas makapit siya. In terms of performance, mas 2 times na mas maganda yung kanyang quality compared sa stock, kasi ceramic brake pad siya. Next natin itong mini driving light na bracket. So dito sa kanyang mini driving bracket,
makikita nyo dito. Yung mini driving bracket natin, nabili natin siya sa halagang 318 pesos. Yung bracket lang yan. So dalawa yan, left and right. So minount natin yan dito sa mismong tipos. Yeah. Yung price pala ng brake pad, yung dalawa nakuha natin sa halagang 757 pesos. Front and rear na yun, 757 pesos. So next, yung ating mini driving light. Ito, yung mismong auxiliary light natin, sama ng Boss Evolution na busina natin. So lahat ito, package na yun, 4,000 yung natin, nagastos natin lahat dyan. Kasi may mga wiring, lahat, pati yung labor, ilaw, yung busina. So lahat yun, 4,000, package na yun. So isa pa, yung na-upgrade natin sa kanya, yung kanyang plate holder. Ang kagandahan kasi dito is para maprotektahan yung mismong natin, plate number natin. Kasi etong natin, plate number natin, pag natatalsikan siya ng mga dumi at pinupunasan natin, ito, meron siyang nagagasgas, natatanggal, natutuklap yung kanyang pintura. Yung natin, presyo ng plate cover natin is 363 pesos. Sa Shopee pa rin yan. Last na upgrade natin dito sa ating motor, ito yung kanyang step grill. So dito sa kanyang step grill, nabili natin siya sa halagang 770 pesos. Ito yung Thailand na step grill. So kung bibili kayo, ganito yung itsura niya. So ito yung kanyang clip. So ganito siya. Matibay naman yung itong mismong na to. Step grill na to kasi unang-una hindi siya sumasayad dito sa baba. Yung una kasing nailagay natin, mura ko lang siya nang bilhin, nasa 400 yata. Yung pang Sniper 150 na step grill. So sumasabit siya dito sa baba. So ito, walang sabit. Tsaka siya, sobrang luwang niya dito sa part ng niya. Kaya kapag naglagay kayo dito ng mga gamit, okay na okay talaga siya. Ito lang yung nilalagay natin. Ito yung aking gloves, yung nilagay natin. So sa naman, check natin yung loob. Ito pamunas, magkano lang naman to. Ayan. So ito kasi nilalagay natin ng pamunas yung loob niya. Para kapag may pinupuntahan tayo, ito, aksidenteng nabasa yung upuan natin, meron tayong magagamit na pamunas. So, microfiber to. So yun yung mga na-upgrade natin sa ating motor. Kita nyo naman, so unti-unti lang nating pinag-iipunan yung ating mga accessories sa kanya. Wala pang punas yung motor natin, no. Saka tayo magre-review dito ng full review pag naka 2 years na. Kasi December 14, dun siya magto 2 years. Gagawa tayo ng malupitang review doon para lahat ng sniper user makaka-relate sila. Hinihintay pala natin yung releasing ng Sniper 155 na version 4, yung naka ABS na. So same pa rin naman yung kanilang displacement sa kanilang engine, same pa rin. Pero yung pinagkaiba lang, yung nakita natin dito sa kanilang visor, medyo mas bulky na naman yun, mas macho. Pakaganda nung setup natin, no. Ang kulang na lang natin dito yung kanyang belly pan dito sa baba. Ayan, sa belly pan. Then ito, ang plano natin dito, ito is meron akong nakita sa online, pwede nating tanggalin to. Ayan, para mas maporma siya. Then maglalagay tayo ng mat guard dito sa likod niya para hindi tatalsik yung tubig pag umuulan. Ito pa rin stock, ilalagay pa rin natin ito kasi bali yung bibili nating plate holder. Ang kagandahan dun is yung stock na signal light, pwede nating ilagay doon. Ayan. Itong stock natin na signal light, pwede nating ilagay doon. Yan yung mga upgrade natin sa ating motor. So shinare ko lang para meron kayong idea. Sasabihin natin yung overall na gastos natin sa kanya, 7,098 pesos. So wala pang 10k, no. Pero sulit na sulit yung ating upgrade sa ating motor. So yan, kayang-kaya nyo naman yung bilhin paunti-unti. So ayun, sana meron kayong nakuha na idea para sa pag-upgrade nyo ng
inyong Sniper 155. So kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, please subscribe and don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa ating latest videos.